Bakit Maria? Papapasukin kita dito sa aking kaharian sa langit. Diba? Ano ang sasagot ba natin doon? Kasi ako ay mayroong maraming ginawa na mabubuti. Ako ay sikretong tumutulong. Meron akong tinatawag na di ba? Yung mga advokasya. Meron akong mga foundation, mga ganyan. Ang buti mong tao. Pero hindi yun eh. Tapos ito pang pwede natin maging sagot. Kasi ako ay bahagi ng isang simbahan ng pangalan ay ganito. Miyembro ako doon at linggo-linggo nandoon ako. Again, ekes na naman yun. Alam natin, no? Tapos wala akong inargabyadong tao. Naging mabuti talaga ako. Sinunod ko ang 10 utos. Lahat ito ay ekes. Isa lang naman talaga eh. Kaya po ang tatanong sa atin ng Panginoon, siguro pag ganun po ang naging sagot ng isang tao sa harapan ng Lord, ang sasabihin ng Panginoon, nakalagay po yan, saan pong talata? Matthew chapter 7. Sabi ng Panginoon doon, teka, hindi kita kilala. Oops, lumayo ka sa akin. Tapos sabi nung pinalalayo, yung tao na yun, Lord, tumatawag ako sa iyo Sabi ng Lord ulit, sorry, hindi kita kilala. Nakita niyo po yung salita ng Panginoon, hindi kita kilala. Tumutukoy po yun sa relasyon. Kasi ang isang taong may relasyon sa kanyang tatay, halimbawa si Kuya Gerald, ang kanya pong daddy o papa o tatay ay si Kuya Elo, yung kausap ko po kanina dito. Hindi siya itatanggi dahil anak talaga siya. May relasyon sila. Pag pumatok siya sa bahay, ginabi ng uwi si Kuya Gerald, talagang gabi dahil nag-work sila. Papapasukin siya ng papa niya kasi may relasyon sila, siya yung anak. Panganay pa nga, O kung si Aiko man, papapasukin din yun, anak eh. Pero stranghero, hindi yun papapasukin, hindi kilala eh. Ganun lang po yun. Kaya pagandaan natin yung relasyon. Relasyon muna natin sa Diyos. Tiyak ba natin na tayo ay may relasyon sa Kanya? Meron tayong kaugnayan. Kilala ba tayo ng Panginoon? Matatawag ba natin talaga siya ang ating tagapagligtas? At Panginoon natin siya? At tayo yung makasalanang pinatawad niya dahil sa kanyang mayamang biyaya at mabag. Doon lang po tayo umaasa eh. Kaya ako yung iniwala sa mga Bible studying na ganap dito sa compound. Si Pai Tiago ay minsang umupo din yan at nakinig. At ang kanya pong mga dito mga kapatid na mga mananampalataya, siguradong na-share na nila si Pai Tiago. Kaya pa aking puso na ano man ang nangyari sa papa nila Ipi, nila Mayang, nila Kikis, ay hindi po siya, nila Jocelyn, hindi po siya sa kung saan mapupunta. Yun pong iiwan ko namang comfort o kaaliwan sa mga mahal sa buhay. Na hindi na pariwara ang kaluluwa ng ating pong Pai Tiago. Kaya yung relasyon po, importante. Bago kayo matulog ngayong gabi, tanungin niyo yun sa inyong sarili. Hindi po para lang kay Pastor Joe o tinanong kasi kayo, Lord, talaga bang kilala mo ako bilang anak mo? Kasi pag life and death ang pinag-usapan, hindi dito uubra kung ikaw ay miyembro ng isang politics, ikaw ay nagtapos sa isang mataas na kurso, ikaw ay matalino, ikaw ay may magandang wala lahat yan eh. Ang isang itatanong lang talaga ng Lord, kilala ba kita? Makapagtataka, ang Diyos alam niya ang lahat, pero biglang sasabihin sa iyo, hindi kita kilala. Ang ibig lang sabihin ng Lord noon, dahil all-knowing siya, imposibleng hindi niya kilala ang tao, hindi kanya kaano-ano, wala kayong relasyon. Kaya paghandaan ang relasyon, una sa Diyos. Ngayon, hindi na ako sisingit pa ng iba, didiretsuhin ko. Paano pinaghahandaan, Pastor, na magkaroon ako ng relasyon sa Panginoon? Lumapit ka sa Kanya ngayon ng sarili natin. Ngayon, kung hindi mo kaya dito, sa ganito po nakikita ng magla. Pag uwi mo sa bahay, nasa CR ka, sa kwarto ka, lumahod ka, Lord. Pumikit ka, tawagin mo ang pangalan niya. Sabihin mo, Lord, gusto ko po, tulad nung narinig ko sa mensahe kanina, na ako talaga ay maging anak mo. Nananalig po ako sa iyo, Jesus. Ikaw ang aking Panginoon tagapagligtas. Yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, para yun sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ganun po, yung hinihingi ng Panginoon na paglapit, pagsuko at pag-amin sa Kanya. At hilingin natin, natatalikuran natin ang ating mga maling gawa. Diba? May pagsisisi, papaguhin ka ng Panginoon. Kaya ito po, serious ngayong gabi. Tanungin ko po kayo ulit. Kumusta ang relasyon mo kay Jesus?
Masasabi kaya niya, halika, pumasok ka. Dahil ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking tagasunod. Pumasok ka sa aking kaharian, sa aking presensya, para sa walang hanggang buhay na regalo ko para sa lahat. Nang nananalig sa akin. So yun lang po ang hiling ng Lord. Nananalig ka ba? Nananampalataya ka ba? Naniniwala ka ba? Nagtitiwala ka ba kay Jesus na kapag ka yung hininga mo, pawala na, paubos na, siya po ang iyong Savior and Lord. Sa Kanya tayo lalapit, kakapit. Di po ba, no? Wala ka nang magagawa kahit kami pong mga pastor, kahit ipag-pray namin kayo ipag-pray. Hindi, ang kaligtasan po ay personal issue between you and God alone. Kaya ayusin po natin. So bago tayo maghiwa-hiwalay, lahat tayo dapat, pag dumating yung ganito man sa atin, so kung datnan ka man ito, nasa bata kang edad, nasa gitna kang edad, o nandun ka na sa panahon ng pag-touchdown na, ikaw po ay nakahanda. Pangalawa, binigyan mo ng diin masyado yun kasi yun ang pinakamahalaga. Pangalawa, kumusta ang iyong relasyon sa iyong kapwa? Ngayon, hati-hatiin ko yung kapwa. Kung ikaw ay may asawa, kumusta kayo mag-asawa? Kayo ba ay magkasundo o baka naman nagtitiisan na lang kayo? Kaya pag tinanong mo pag bagong kasal, ay okay, gano'n na ako nakatagal nagsasama. Sasabihin ng lalaki, ay matagal ko na siyang pinagtatsaga po tayo sa Panginoon. Lord, totoo po na ikaw ay nabubuhay at magpakailanmang nabubuhay. Opo, minsan kang namatay at napako dun sa krus upang pagbayaran ng lahat ng aming mga kasalanan na hindi namin kayang bayaran sa aming mga sarili. Dahil kami nga po ay hindi karapat-dapat. Pero ang iyong malinis na dugo ay tumigis sa krus upang lahat ng mga makasalanan ay matubos sa kanilang pagkakasala. At lahat ng mananalig sa iyo, magtitiwala sa iyong kamatayan, sa iyong pagkalibing at muling pagkabuhay, ay hindi na rin mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, kung sino man po sa amin dito, matagal na nagsasabi, Kristiyano siya, o kaya naman ngayon pa lang, hindi pa niya sigurado kung siya nga po ay anak mo, o kilala mo. Ito na yung gabi, isuko namin sa iyong aming buhay. Malayo pa ang kamatayan, o parang baka mamaya nandyan na. Hindi namin alam. Wala kami pwedeng ipagmalaki. Kami man ay nasa kabataan o malakas, o kami man ay nalalapit na doon sa paglubog ng araw. Lord, ang dalangin ko po, ang aming mga nakakapakinig ngayon ay maging handa sa tinatawag na kamatayan. Hindi dapat katakutan, kundi dapat kami maging handa. Pagkat alam namin kung saan kami pupunta. At kung ikaw man ito, lalaki o babaeng nakikinig, kabataan man o nasa hustong gulang, sabayan mo ang panalangin ito ng pagtanggap. Gawin mong sarili mong panalangin. Ito'y gabay lamang. Pero ikaw mismo ang makipag-usap kay Jesus at sabihin mo kung gaano mo siya kailangan sa iyong buhay para sa kaligtasan mo. Ganito po yung panalangin. Sundan nyo na lang. Pwedeng ibulong nyo lang o ibigkas ng puso mo sa harapan ng Panginoon. Tawagin mo ang kanyang pangalan. Sabihin mo, Jesus, ngayong gabi, narinig ko na ako pala ay isang makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Pero ikaw ay sinugo ng Diyos upang bayaran ang lahat kong kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kinikilala ko ng iyong kamatayan, ang iyong pagkalibing at muling pagkabuhay ay para sa aking kaligtasan. Kaya ako po ay nananalig sa iyo, Jesus. Tinatanggap kita bilang aking personal na Panginoon at tagapagligtas. Ang pangalan ko po ay pakisulat mo dyan sa aklat ng buhay sa langit. At kapag ako'y nasa harapan mo na, hindi mo po ako itataboy pagkat ako ay kilala mo. Ako ay iyong anak. Ako ay iyong tagasunod. Jesus, pumasok ka sa aking puso at tulungan mo kong tuparin ang iyong kalooban. Baguhin mo ko, tulungan mong talikuran ang aking mga kasalanan. Maraming salamat sa iyong pagmamahal at pagtanggap sa akin. Amen. Lord, ang mga taong ito na lumapit sa iyo ay punuin mo ng iyong pagmamahal.
puspusin mo ng iyong banal na spirito upang matiyak niya na siya nga'y anak mo. Sapagkat ang banal na spirito ang tatak o selyo, deposito ng kaligtasan na nilagay mo sa amin. At sabi mo, hindi na siya aalis sa amin kailanman. Lord, ingatan mo ang lalaki at babaeng ito na nakapakinig ng iyong salita. At dalangin ko rin sa buong pamilya ng Bagaporo, sa buong pamilya ng mga kaanak, Relos, Odal, at iba pang mga kamag-anak dito sa compound ng Toribio. Lord, lahat po sila. Bigyan mo ng kaaliwan sa paglipas po ng buhay, sa pagkuha mo na sa aming Tatay Tiago, Panginoon. Aliwin mo, Lord, si Nanay, Panginoon, Nitang, Panginoon. Dahil napakahirap yung matagal mong kasama bilang asawa tapos mawawalay sa iyo. Lord, sa kapigatian, kalungkutan na pinagdaraanan niya, ikaw ang kanyang maging kaaliwan. Sabi mo nga, ang mga balo, sila ay iyon ang inuturing na iyong asawa at ipagtatanggol mo sila sa anumang masama. Lord, dalangin ko po yung lahat ng mga anak po nila, mula po kay Jocelyn, Lord God, kay Ipin, kay Mayang, Lord, kay Kikis, Lord, lahat, maging mga apo, lang kapatid, Panginoon, aliwin mo po sila ng iyong kaaliwan. Sabi sa salita mo, you are the Father of all comfort. Ikaw ang aming Ama ng totoo at buong kaaliwan. Sa panahon na sila nagdadalamhati, Lord, ikaw ang makasama nila. Bigyan mo pa sila, Lord, ng kagalakang nang gagaling sa iyo sa kabila ng kanilang pagdadalamhati. At Lord, ang panalangin din namin ay yung great provision mo sa kanilang pangangailangan. Ikaw ang tumugon, Panginoon, sa lahat po ng mga pangangailangan ng aming pong mga kaanak na naiwan. Dahil hindi po magaan ang may ganito pong senaryo ng aming buhay. Ang pagsubok na ito ay malalampasan nila, Panginoon. Tulungan mo po, maging ang Pai Felix sinaalala namin, Lord, sa kanyang kalagayan doon sa ICU. Lagi namin siyang idinadalangin sa iyo. Lord, maghimala ka sa buhay. Kahabagan mo po ang aming Kuya Felix, O God. Kahabagan mo ang pamilya nila, Panginoon. Lord, dalangin din namin ang mga kapitbahay nila na naririto. Tulungan mo sila na lumapit din po sa inyo. Salamat po, pinagkakatiwala namin sa iyo ang gabi na to at magiging programa pa na gagawin namin. Lord, gusto naming maalala ang Pai Tiago sa magaganda pong alaalang iniwan niya. At hindi po namin alalahanin yung mga masasakit, kundi yung mga alaalang magbibigay sa amin ng pag-aanan ng loob. Lord, sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang kapurihan, itong aming pagsamo, ang aming panalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.